Tapos si Brother Marlon, manager. Ibig sabihin, permit to travel, binibigyan siya ng permiso na gamitin yung motorsiklo na hindi rehistrado. Tama ba? Kapatid, alam mo ba ang labag sa batas magmaneho ng hindi rehistrado? Valid until July 28, 2024. May validity pa, ha? Nahuli siya na. Nahuli siya noong June 17. Yes po. Supposed to be kung recognize siya ng LTO. Kung legal ito, Kung legal siya, valid. Valid. Valid sana yung permit of travel. may mga dealer isinasangkalan ang LTO. Pero ang katotohanan niyan, kapatid, kapag kompleto ang documents mo, isinabmit mo sa LTO, questionable ang LTO kapag hindi lumabas sa loob ng 7 days. Within 7 days. Huwag kang magbenta ng motorsiklo na walang PNP clearance, walang certificate of stock report. Pag walang PNP clearance, walang CSR. Kahit magpabale-balentong ka, hindi mo mariristo ang motorsiklo. Sinong manager niyo, brother? Ako po, sir. Ito, kliyente ninyo, no? Brother Matt, yung papel. Sino nga yung brother? Nagsama ko na ang DTI, oh. Hello, magandang hapon. Brother Noli Manalo. Si PD po, Director. Director DTI Cavite. Cavite, Provincial Director. Chief po ng Consumer Protection Division ng Cavite. Siya naman ang Chief ng Consumers Protection. At mga technical staff po. Technical staff. Tsaka si Oo. Brother, kaya isinama ko itong mga kawani ng DTI. Mayroon kayong paglabag sa kanilang mandato. Brother, ikaw si Marlon Salvador. Yes po. Perma mo yan, no? Apo. Permit to travel. Tapos si Brother Marlon, manager. Ibig sabihin, permit to travel, binibigyan siya ng permiso na gamitin yung motorsiklo na hindi rehistrado. Tama ba? Kapatid, alam mo ba ang labag sa batas magmaneho ng hindi rehistrado? Ano po, 7 days po ang inaalawa. Oo. Kapatid, ha, kung hindi ka tinuruan ng management ninyo, sa harapan ni ma'am, sasabihin ko sa'yo, kahit LTO, kahit si ASEC, Bicol Mendoza, LTO chief, ha? Hindi siya pwedeng mag-issue ng travel permit. ASEC na yun, ha? Pinakamataas ng LTO. Wala siyang kapangyarihang magbigay ng authority to travel or travel permit. Walang batas kasi, ma'am, na nagsabi na kahit LTO official ka, mag-issue ka ng permit Permit to travel. to travel. Wala yon. Eh di lalo na kayo. So, kung hindi mo naunawaan, pasensya, ginagamit ka ng inyong management doon sa trabahong hindi tama. Sila yung dealer, sila yung responsable dapat. Huwag mong ilabas o i-release ang motorsiklo nang walang rehistro. Hindi ko naman sinusukat o hinahamak yung mga katulad niya. Eh, siyempre, nagtitiwala. Baka akala niya, Okay na. tama. Nahuli siya ng LTO, unregistered. Eh, itong permit to travel, ma'am, valid until July 28, 2024. May validity pa, ha? Nahuli siya na. Nahuli siya noong June 17. Yes po. Supposed to be kung recognize siya ng LTO. Valid. Kung legal ito, Kung legal siya, valid. Valid. Valid sana yung permit of travel. pag tiningnan mo ang dokumento, ma'am, ito ay may tuturing na panloloko sa customer. Yes po. Tama ba? Yes, yes. At yung panloloko sa customer, may pananagutan sa DTI yun. Deceptive sales act. Deceptive. Sales. No, oo. Nahuli siya ng LTO, may multa na 12,000 pesos. O, paano ngayon yan? Kapatid, kayo ba may palisiya na dahil nirelease nyo ang motorsiklo, hindi rehistrado, may polisiya ba ang inyong opisina na babayaran ninyo yung kanyang multa na 12? O, kita mo? Ngayon, ma'am, siyempre, bagaman at tayo ay nasa posisyon,
Hindi naman natin siya pwedeng obligahin. Nabayaran mo siya ng 12,000. Hindi naman pwede. Wala sa ating posisyon yon, ano. May due process. Pero base sa pag-uusap natin, establish agad, may pagkakamali kayo sa inyong customer. Isinama ko sila para sa pag-uusap-usap pa lang natin, alam na nila may paglabag kayo. At yung kapangyarihan nila laban sa inyong paglabag ay gagamitin natin. Ano bang hanap buhay mo? Sige. Mother po ako ng 3. Nag-work from home din naman po. Natanggap ka ng cheque. Nagtanggap naman po. Walang pondo. Yun lang po, ano. Hindi naman ito trabaho ng congressman. Yes po. Ako lang, ma'am, nung nasa pulis pa ako, pagka may problema, ugali ko yung tumulong. Nagretiro ako, brother, tumutulong pa rin ako. Hanggang ngayon, congressman ako, andito pa rin. Kasi advocacy ito, ma'am. At sina ma'am bilang public servant, si sir, hindi naman makatanggi kasi trabaho nila. At yung nire-request naman natin, hindi personal interest. Kaya kahit busy sila, talagang nandito. Itong ebidensya, sumagot naman siya na kanya itong perma. Ito po ang pangalan at contact number ng Yes po. ng kliyente. Ito po ang resibo na siya ay nagbayad ng 12,000 sa LTO. Ito ang ticket. May mga dealer isinasangkalan ang LTO. Pero ang katotohanan niyan, kapatid, kapag kompleto ang documents mo, isinabmit mo sa LTO, Tuloy-tuloy. questionable ang LTO kapag hindi lumabas sa loob ng 7 days. Within 7 days. Mm-mm. Sa processing time po nila yan. Pero madalas ko pong nadidinig at madalas na naming napatunayan, isinasangkala ng dealers ang LTO. Ang ibang practice, iniipon. Sabay-sabay. Sabay-sabay. Kaya nagtataas po. Ang sinasabi ng iba, sinasadya na huwag i-rehistro. Bakit? Baka after 6 months, hindi siya makabayad, hihilahin ko. Himas-himasing ko lang, brand new. Yun ang sinasabi. Wala akong legal na kapangyarihan na obligahin sila. Even DTI, wala silang kapangyarihan na sabihin, oy, bayaran mo ito. Yung management po nila. Heto, ang maganda lang nito, nagsumbong ka sa amin, papanagutin sila ng DTI na higit pa sa 10 beses Sa store kong ginawa. yung danyo sa'yo. Yes po. Yun naman din po Di yung ba? gusto ko. At yun naman pagsusumbong mo, may benepisyo rin na napagod tayo. Yes po. Tapos yung danyos, sasagutin ko sa'yo. Ang benepisyo nito, ito yung tinatawag na first offense. 100% may parusang katapat na ipapataw ang DTI. Pag inulit, mas malaki pang Aggravating. yes. Kumbaga sa danyos for danyos, sisiguraduhin ko sa'yo, bagamat hindi tayo makakasingil sa kanila, papanagutan nila. Ano pang benepisyo? Yes. Ang maganda pang benepisyo nito, yung ibang dealers na ganyan din ang ginagawa, habang hindi pa natin inaaksyonan, matutuldukan. Kasi yan. Oo. So, turn over ko ito kay ma'am. Yes po. Magme-merienda tayo. Issue ang kita ng cheque doon. Salamat. No. Nakaranas ka na na matalbogan ng cheque. Halimbawa, talbog ang cheque ko. Sa palagay nyo, ma'am, kaya nitong kasuhan ng congressman? Tanong natin sa kanya. Hindi ko po alam. Ano sa kanya Di ba? Hindi, matatakot yun eh. So, brothers, tayo ay hindi magkakaaway. At sa pakikipagtulungan ng DTI, gusto lang natin itaguyod ang proteksyon ng mga consumers. Ay, wag na nating pagbangga-banggain yung mahirap laban sa mahirap. Ang masarap ang buhay, yung inyong top management. Yung kapitalista. So, hindi tayo magkakaaway. Malinaw yon. O, sige ma'am. Eto na. Ilan nila yun? Ganito ha.
Huwag kang magbenta ng motorsiklo na walang PNP clearance, walang Certificate of Stock Report. Pag walang PNP clearance, walang CSR. Kahit magpabale-balentong ka, hindi mo marirehistro ang motorsiklo. So, sales invoice, PNP clearance, CSR, Certificate of Stock Report. Pag kumpleto yon, isinabmit ninyo sa LTO, lumampas ng 7 days, kayo ang magsumbong sa amin. Kakalampagin natin ng LTO. Kasi may polisiya ang LTO. Sa loob ng 7 days, dapat ma-release ang ORC. So sila na po yung magiging complainant sa LTO. Yes. So, ibig sabihin, hindi tayo bias na bakit sila na ang tinutulungan natin. Pati kayo. Pag kayo nag-submit, Tutulungan ni Kelly. tutulungan na din namin kayo. Okay? By the way, for your information, ma'am, wala naman itong personal interest, public service, katulad nung dati natin practice, naka-video para magsilbing aral sa lahat. Sa empleyado ng katulad ninyo at doon sa mga buyers ng motorsiklo. Sabi nung iba, ma'am, kaya ko na binibideo, pamumuliti ka. Eh, ako po ay police pa, ginagawa ko na ito. Pag nagbigay daw ako ng pera, bakit daw kailangang ibandera pa? Simple explanation doon. Katulad niya, humingin tulong sa amin. Eh kung hindi ko bigyan siya nung danyos na 12,000 pesos, tapos kung si brother eh may problema din, ba't pahihingi ng tulong? Wala namang pakinabang pala. Di abala lang. So, tahimik na lang. Kaya po tayo ay nagbibigay ng pera. Okay? Sinong gusto sumamang magmerienda? Diet lang. Tumayo ka nga. So, ito, kasama rin natin dito ay. DTA po. No? Brother. Ikaw, brother. DTI. Tambay. Hindi DTS, naman boss. halata eh. Report mo na doon sa boss mo, ha? Yes, sir. Salamat. Merienda lang. Diretso na rin kami dito. Ay, iba na po yung team kasi mag-issue na sila ng Gano'n na kami dito. Eh, mag-issue pa po. sinong may iwan? Ikaw, brother? Kami Ay, iba na po yung team. Buong team po. Kailangan Di po, ba magme-merienda tayo? ay, kailangan po kasi nandito yung buong team para sa mag-issue ng Saka na. notice of... Sige, bilog naman ang mundo eh. Makikita pa naman tayo po. Carlo, yung cheque ko pala. Kapatid, nagtatrabaho ka ba? Hindi. Hindi po, siya po yung mas deployed. Part-time po kasi. Kanino yung motorsiklo? Sa kanya po. Sa Ah, kasama po. pero may motorsiklo ka na ginagamit. Yes po. Maliban dyan. Hindi po, yun na po yung... Teka pala, hindi pa rin rehistrado. Rehistro na po nung nagtanong ako sa kanila, tsaka lang po nila ako binigyan ng ORCR. Ang problema, nauna yung huli bago rehistro. Tanggapin mo ito kasi parte ng aming advokasya yung tumulong sa katulad ninyo na napiperwisyo. Okay? Sige. Hindi ko na kayo isasama sa merienda, ha? Ayos na, ano? Di ba? Payong kapatid, ha? Huwag kang ma-open, mag-reduce ka, ha? Thank you. Oo. Ito, pwede mo picture. Sige, picture. Ano yung sa lisensya na kailangan ng certificate? Ay, lisensya? Plaka. Yun. Okay maniwala din ma'am So, kasi ano lang yan? One set. tanong nyo kayo One. para mas makuha nyo yung sagot. Hi, miss. Ito, susunod. Naniniwala na ako na nagre-reduce ka. Oo nga, sir. Kasi kung hindi, mas malaki ka pa. May tanong po si ma'am regarding sa Ano po ba yung yung kailangan na daw humingi sa LTO ng certificate para sa plaka? Pag pinagawa lang daw po yung plaka. Ganito ha, mga kapatid na riders. May lumabas na
Parang no plate, no travel or hindi na ina-authorize ng LTO yung improvised plate. Yes. Kakausapin natin ng LTO patungkol dyan. Bakit kamo? Ang pinag-ugatan ng problema sa plaka, ahensya ng LTO. Simplihan natin. Kung ibinigay yung plaka sa'yo, may problema ka? Wala. Wala. Ay kung walang plaka, sino may problema? Ikaw o LTO? LTO. Okay, LTO. Pangalawa, kung nag-release ang LTO ng plaka sa dealer, pero may mga dealers, ma'am, hindi ko alam kung anong interest o intention, hindi binibigay sa riders. Huwag kayong mag-alala. Kapag yung plaka ninyo nasa dealer na, pero sa anumang pamamaraan o anong interest, ayaw ibigay sa inyo. Pag nahuli kayo ng LTO, katulad ng sabi ko, basta nasa tama kayo, sagot namin ang perwisyo at ang danyos. Katulad nung binigay ko sa 12,000. Kaya huwag kayong mag-alala. Pag nahuli kayo, iimbestiga natin sino may pagkakamali, LTO ba o kasa. So, basta kayo rehistrado, hindi expired, wala kayong paglabag sa batas, huwag kayong matakot doon sa memo ng LTO. Dapat, kung sinong managot dapat, sila dapat ang pinapanagot. Okay? Kaya huwag kayong mag-alala patungkol doon sa Kasi plaka. iniisip ko kung pupunta po ba kami ng LTO para kumuha daw ng certificate na Ako? sa plaka daw po. Kasi may mga kakilala. Hindi ako pabor, ma'am, na sila may problema sa plaka, papahirapan kayo. Pupunta sa... Dapat sila ang magbigay ng certificate o kung ano man ang gusto ibigay sa inyo. Huwag kayong mag-alala. No? Basta kung anong tama, doon tayo. Okay? Malinaw sa'yo. Yes. So, yung motorsiklo mo, rehistrado, wala pang plaka. May nagpagawa po kami ng Temporary plate. temporary plate po. Ito pa ang problema ninyo, ha? Na hindi dapat ninyo problema. Yes po. Kailangan daw, mayroon kayong authority to use improvised plate. Yes po, yun nga. Hindi nyo kailangan yon. Dahil obligasyon nila. May mga lalo po yung mga rider niya. Hindi ninyo kailangan yon. Kakausapin ko yung LTO chief. Parang ako LTO. Nagrehistro ka. Wala akong maibigay sa yung plaka. Salamat. Bakit may kasalanan ka pa? Ikaw pa ang pupunta sa akin. Sir, pahingi akong authority to use improvised plate. Parang sobrang mali naman yon. So, gamitin nyo yung improvised plate na gusto ninyo. At pag hinuli kayo ng LTO, maniwala ka sa usapang public service at sa tama, hindi ka dapat pagmultahin. Sapagkat yung problema nasa sa kanila. Walang problema sa'yo. Kaya pag nahuli ka, issue ulit akong check ko sa'yo. Tatawag mo ako ulit. Di ba? Huwag natin pamroblemahin yung mga katulad ninyo. Okay? Ano ba yung hikaw mo? Ginto? Bigay po ng ma'am sir ni picture niya. Sigurado ka ba lalaki ito? Yes po. Picturean ko kayong dalawa, ma'am. Ay, Ma'am, picture nga tayo. Sige, sila po muna. Sige, pasama na po kayo, ma'am. Picture kami. Ay, no problem. Manager, samahan mo kami. Dito ka, iipitin ka namin. Oh, excuse. Pwede dito po kayo against the Dito daw, ma'am. Dito ka. Sa gitna ka namin ng DTI. Yari. Dito Oh. po. Kita mo naman ang DTI, full force. Sino hindi matatakot dyan? Thumbs up. Ibig sabihin, okay ang trabaho. Okay po, 1, 2, 3. Sa akin po, wait lang po. 1, 2, 3. Ma'am, salamat. Pakisabi na lang kay Asek Nograles. Ha? Oo, salamat ha. And of course, sa Regional Director ng DTI. Pakisabi. Sabihin ng mga ito, lagi akong offer ng merienda, pero lagi Hindi, okay lang. Okay lang po. Tatapusin muna namin po. Tatapusin po na. Sasara Para kasi magsara dito. Ayaw nga. Picture lang po mga kasawas kayong tatlo. Sige. Sige. Okay po, Thumbs 1, up. 2, 3. Thumbs up po. Okay.
Okay. Sir, ako din. Okay lang. O sige, siyempre. Thank you. Hello, dito po. Okay po. 1, 2, 3. Wait lang po. 1, 2, 3. Okay, thank you po. Thank you. po. Okay na. Sir, last picture. Papicture. Picture mo. Last picture. Sige, 1. Isa pa po. Ay, sorry. Mga Korean po. Hindi ka ba dyan? Bilisan nyo, after 4:30, may bayad na to. Ano po yan? 6. Kahit po 6 years, hindi ko na po. Thumbs up ka, ma'am. Alisin yung face mask nyo. Alisin yung face mask nyo. Huwag kayong maniwala sa Okay, COVID. 1, 2, 3. Halika, thumbs up tayo. Ha? Thumbs up tayo. Sir, dito tayo para nakikita yung Sige. Okay. Thumbs up. Okay po. 1. Wait lang po. 1, 2, 3. Ang Honda product, hindi company, ano. Yes po. Ma'am, yung Honda, hindi yun yung company name, yun ay product nila. Bisalo to so. Okay. Thank you, sir. Ma'am, salamat. Sir. Hindi pala ako pwede magpasalamat sa inyo. Magkikita-kita pa rin tayo. At may mga sumbong pa kaming may files pa kaming mga sumbong. Sa kalooban ng Panginoon, maano natin to, malaking tulong sa mga katulad. Sa mga consumer po natin. Yes po. Sa consumer. Salamat po. Thank you. By the way, mabuti nagkakalinawan tayo ha. Kung bakit kayo nandito ngayon, kasalanan nyo. Hindi. Kasalanan nyo, bakit? Kung hindi kayo pumasok sa government service, nandito ba kayo? O, di ba? O, Tulong natin yan sa mga consumer. para sa bayan. Para pag nag-retire na tayo, happy tayo lahat. Di ba? Ano ma'am? Salamat po. Salamat din po. Brothers, Sir, thank you po. thank you, thank you.